Isang malakas na ingay ang gumising sa mga residente ng Surfside, Florida na parang lindol ang yumanig sa bayan. Ang ingay ay nagmumula sa isang particular na lugar, ang Champlain Tower South. Sa tabing dagat na kondominium, isang malaking ulap ng alikabok ang umangat. Pagkatapos humupa, nabunyag ang isang nakakatakot na katotohanan. Ang 12 palapag na gusali ay gumuho sa isa sa pinakamalalang sakuna sa konstruksyon sa kasaysayan ng US. Ang maliit na bayan malapit sa Miami ay isang mataas na uring komunidad sa tabing dagat ng lungsod at tahanan ng mga magarang resort. Ang mga restoran, coffee shop at parke ay nagbibigay ng urbanong vibe habang ang mahahabang dalampasigan ay nagpaparamdam ng tunay na paraisong bakasyunan. Sa Collins Avenue, ilang hakbang mula sa dalampasigan, matatagpuan ang Champlain Tower South, isang 12 palapag na kondominium na may magagandang tanawin ng karagatan. Itinuturing na masuwerte ang mga residente nito na magkaroon ng ari-arian dito. Ngunit sa totoo lang, ang kanilang pinapangarap na tahanan ay malayo sa pagiging perpekto gaya ng kanilang inaakala. Noong Hunyo 24, 2021, malalaman nila kung bakit. 98 tao ang nawalan ng buhay sa isang iglap. Pero ang sa una ay unti-unting nabuo sa loob ng mga dekada mismo sa ilalim ng kanilang mga paa. Ilang minuto bago ang pagguho, may mag-asawang nag-enjoy ng mainit na gabi sa hotel na katabi ng Champlain Tower South. Ayon sa kanila, napansin nila ang kakaiba sa pasukan ng garahe. Nakatambak ang konkretong guho sa sahig at umaagos ang tubig mula sa kisame. Ang Champlain Towers condo ay may sariling pool at mukhang may tumatagas na tubig sa garahe. Isa itong paunang senyales ng sakuna. Bandang 1:22 NU, nabasag ang mga konkretong bigas sa kisame ng garahe at bumagsak ang pool deck. Isang malakas na ingay ang gumising sa mga residente na ang kondo ay nakaharap sa pool deck. Bumagsak ang deck sa mga sasakyang nakaparada sa garahe. Agad nagdulot ng pagkataranta sa kanila ang tanawing iyon. Makalipas ang ilang segundo, inabot na sila ng sakuna. Pagkatapos bumagsak ang pool deck, humiwalay ang katabing gitnang bahagi mula sa natitirang bahagi ng gusali at bumagsak. Mula sa malayo, parang isang kontroladong pagsabog ang pagbagsak habang nagsanib-sanib ang mga palapag. Ito ang tinatawag ng mga eksperto na pancake collapse. Ang naputol na hilagang silangang sulok ng gusali itumagal pa ng ilang segundo bago bumigay. Ang buong pangyayari ay tumagal ng wala pang 12 segundo. Binalot ng makapal na alikabok at katahimikan ang buong kapitbahayan. Pagkahupa ng alikabok, lumantad ang nakakatakot na sitwasyon. Nakatayo pa rin ang kanlurang bahagi ng Champlain Tower South. Sa hilagang bahagi nito, kung saan ito nakakabit sa gitnang seksyon, makikita ang lantad na mga labi ng mga wasak na kondo. Parang may pumunit ng isang bahagi ng gusali. Sa isang apartment sa itaas, may double deck na kama ng mga bata ilang pulgada lang mula sa bangin. Sa ilalim nito ay may kasing taas ng 3 palapag na tambak ng bakal at konkreto kung saan maraming tao ang nakabuon sa ilalim nito. Isang minuto lang matapos ang pagguho, natanggap na ng lokal na brigada ng bumbero ang unang tawag para sa emerhensiya. Pagdating sa lugar, nagulat ang mga unang rumespond sa eksenang parang digmaan. Paparating na ang mga tagapagligtas. Malaki ito, ibig kong sabihin napakalaki, lubos na nawasak ang gitnang bahagi. Nagmadaling lumalabas ang mga tao sa natitirang bahagi ng gusali. Mula sa guho, may mga boses na sumisigaw at humihingi ng tulong. Is anybody there? Is anybody down there injured? Halos wala akong makita sa alikabok. Nakakamangha makita ang ilang residente na lumabas sa guho matapos nilang makalabas sa bahaging naharana ng guho. Sumigaw ang mga natrap sa mga itaas na palapag para mapansin ng mga tagapagligtas. Sa unang tingin, malino na malaking trahedya ang tumama sa Surfside na nangangailangan ng buong pagsisikap ng Miami-Dade County. Dandang bumbero at pulis ang dumating habang umalingaw-ngaw ang mga sirena sa gabi. 4:00 na madaling araw, puspusa na ang pagsagip. Nagsimula na ang mga espesyal na team na may search dogs habang nagpasok ng malalakas na air jacks para buhatin ang mabibigat na blok ng konkreto. Isa sa mga unang nailigtas na residente ay ang binatilyong si Jonah Handler at ang kanyang ina na si Stacy Dawn Fang. Naipit ang dalawa sa ilalim ng konkretong slab na 9,000 at 500 libra na parang kuweba. Nakaukdok at magkahawak kamay silang naghintay na matagpuan sila ng mga tagapagligtas.
Sa kabutihang palad, isang taong naglalakad kasama ang kanyang aso ang nakakita sa mga daliri ni Jonah sa guho at humingi ng tulong. 12 ng bumbero ang nagmadaling sumagip sa bata at magulang. Mapanganib ang ginawa nila dahil ginamit nila ang LJAP para igalaw ang malaking simento sa hindi matatag na lupa. Isang maling galaw lang at pareho silang madudurog ng semento. Sa kabutihang palad, mga 1 oras matapos ang pagguho, nailabas si Jonah mula sa guho at binala sa ospital para maalagaan. Mas matagal at mahirap iligtas ang kanyang ina dahil mas malalim siyang naipit kaysa sa anak niya. Sa huli, nailigtas siya at dinala sa ospital, ngunit pumanaw rin. Nailigtas ng mga bumbero ang 35 residente, karamihan ay naipit sa bahagi ng gusali na hindi pa bumagsak. Gayunpaman, 159 na residente pa rin ang nawawala. Nagdeklara ng estado ng emerhensya ang alkalde ng county at gobernador ng Florida para magamit lahat ng resources sa pagsagip. May sentro para sa muling pagsasama ng mga pamilya sa Surfside Community Center. Dumaragsa ang mga tao na naghahanap ng nawawalang kaibigan at kamag-anak. Pagkatapos ng sakuna, maraming espesyal na rescue teams ang dinala sa lugar, kabilang ang FEMA Urban Search and Rescue Task Force Teams, ang US Army Corps of Engineers at maging ang isang banyagang unit mula sa Israeli Defense Forces Home Front Command. Tumagal ng ilang araw ang operasyon, walang tigil ang trabaho ng mga rescue teams. 12 oras bawat shift, 24 na oras bawat araw. Bukod sa komplikasyon, nahirapan ang mga nagtatrabaho sa guho dahil sa sunog sa ilalim ng lupa na nagpasok ng usok sa mga puwang sa loob ng guho. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nababawasan ang bilang ng mga nawawala, ngunit wala ni isa sa kanila ang natagpuang buhay. Noong Hulyo 1, matapos ang 1 linggong matinding pagsisikap, mailigtas ang mga naipit na residente, 18 ang patay at 100 at 43 ang nawawala. Habang nauubos ang oras, biglang itinigil ang mga operasyon ng pagsagip. Nabanta ang kaligtasan ng mga tagapagligtas dahil sa kanlurang bahagi ng gusali na nakatayo pa at delikadong nakaamba sa itaas nila. Sabi ng eksperto, maaring gumuho ito sa ilang araw. Lalong lumala ang sitwasyon nang ianunsyo ng ulat ng panahon na malapit nang tumama sa Florida ang Tropical Storm Elsa. Lalong pinapahina ng malakas na hangin at ulan ang istruktura ng gusali at debris. Kailangang magmadali ang mga tagapagligtas, ngunit paliit ng pag-asa. Hindi naging masaya ang ika-4 ng Hulyo sa Miami-Dade County. Lahat ng kasiyahan ay kinansela habang ang buong rehiyon ay nakatuon ng pansin sa mga operasyon ng pag-recover sa Champlain Tower South. Nagdala ng mga thermal cameras at drones ang mga tagapagligtas para maghanap ng nakaligtas, pero maliit ang pag-asa. Umakyat na sa 24 ang bilang ng mga namatay at mabilis nang naubos ang oras. Sa parehong araw, inanunsyo ng mga autoridad na gigibain ang natitirang gusali mula alas 10 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw. Isang kumpanyang eksperto sa paggiba ay naglagay ng pampasabog sa pundasyon. Paparating ang bagyo at sabik ang mga tagapagligtas na ituloy ang operasyon bago maging huli ang lahat. Isang grupo ng mga residente, gayunpaman, ay hindi sumasang-ayon sa kanilang opinyon at nag-aalala tungkol sa paggiba. Sila ang mga may-ari ng mga alagang hayop na nawawala pa noong panahong yon. Nangalap sila ng 18,000 pirma para ipagpaliban nito hanggang matagpuan ang lahat ng kanilang alagang hayop. Noong Hulyo 5:10 ng gabi, ang kanlurang bahagi ng gusali ay giniba. Pagkalipas ng 20 minuto, nagpatuloy ang mga recovery team sa operasyon. Noong Hulyo 6 tumama ang bagyong Elsa sa Florida. Kahit masama ang panahon, binuksan ng mga tagapagligtas ang daan patungo sa ilang bahagi ng guho na dati hindi marating. Sa kasamaang palad, nagresulta lamang ito sa pagkuha ng mas marami pang bangkay. Pagsapit ng pagtatapos ng araw, umabot na sa 36 ang bilang ng mga namatay. Sa loob ng 24 na oras, nadagdagan ito ng 10. Sa puntong ito, 2 linggo na matapos ang sakuna, himala na lang kung may makitang buhay. Dahil dito, opisyal nang milipat ang operasyon mula search and rescue patungong search and recovery. Nagpatuloy ang pagsisikap hanggang Hulyo 26 nang matagpuan ang katawan ng huling biktima. Sa huli, umabot sa 98 ang bilang ng mga nasawi. 3 residente lang ang nakaligtas sa guho. Dahil sa dami ng namatay, ang trahedya sa Champlain Tower South ay kabilang sa pinakamalalang sakuna sa mga gusali sa kasaysayan ng US. Habang nagluluksa ang bansa, hinahanap din nila ang sagot kung bakit mabilis gumuho ang gusali.
Ang Champlain Tower South ay hindi murang real estate dahil ang mga kondo rito ay nagkakahalaga ng 600,000 hanggang 700,000 dolyar. Ang eksklusibong penthouse ay naibenta ilang buwan bago ang trahedya sa halagang halos 3 milyong dolyar. Kasama sa mga pasilidad ng gusali ang concierge na available ng 24 na oras, surveillance system, valet, barbecue area, gym, sauna, hot tub at isang pinainit na outdoor pool. Nakakagulat na ang isang eksklusibong gusali ay nagkaroon ng problemang estruktural at gumuho. Pero ito mismo ang naging problema sa Champlain Tower South. Noong Oktubre 2018, inupahan ng engineering firm na Moribito Consultants upang inspeksyonin ang gusali. Isa sa mahalagang punto ng ulat ay ang problema sa waterproofing ng pool deck. Nakalagay doon ang waterproofing sa ilalim ng pool deck at entrance drive, pati na rin ang lahat ng waterproofing ng mga planter ay lampas na sa dapat nitong tagal ng paggamit at kaya't kailangang ganap na tanggalin at palitan. Ang pumalyang waterproofing ay nagdudulot ng malubhang pinsalang istruktural sa konkretong istruktural na slab sa ilalim ng mga bahaging ito. Kung hindi mapapalitan ang waterproofing sa lalang madaling panahon, lalala ng husto ang lawak ng pagkasira ng konkreto. Napansin sa inspeksyon ang mga bitak sa konkretong haligi, beam at pader na sumusuporta sa parking garage sa ilalim ng pool deck. Gayunpaman, kahit na binigyang din ng ulat ang pangangailangang ayusin ang waterproofing para sa kaligtasan ng mga residente, hindi nito sinabi na nanganganib ng gumuho ang gusali. Hindi sinumite ni Moribito ang ulat sa mga otoridad ng lungsod. Abuti ng humigit kumulang na 15 milyong dolyar ang pagkumpuni. Malaki ang halaga pero makatuwiran dahil sa dami ng kailangang trabaho. Sumang-ayon ang Condo Association sa panukala at umutang para sa pagkukumpuni. Ang unang hakbang sa proyekto ay ayusin ang bubong dahil nasira na rin ang istruktura nito. Noong bumagsak ito, nagtatrabaho pa ang mga kontratista sa proyekto. Gayunpaman, lumabas na may mas mahahalagang kailangang ayusin. 3 araw bago ang sakuna, ininspeksyon na masusi ng swimming pool contractor ang pool para makapagbigay ng bid sa pag-aayos nito. Ang nakita niya sa ilalim ng pool deck ay ikinagulat niya. Sa loob ng equipment room, may tubig na nakakalat sa sahig. Inilantad ng malalaking bitak sa mga konkretong pader at kisame ang kalawanging rebar. Ang nakita niyang iyon ay nagdulot sa kanya ng matinding pangamba tungkol sa kalagayan ng buong slab ng pool deck. Mula noong 1981 at 81 nang maitayo ang gusali, unti-unting nasisira ang rebar sa loob ng konkretong estruktura na sumusuporta sa pool deck. Isa itong proseso na tumagal ng buong 40 taon. Sa wakas, noong Hunyo 24, 2021, tuluyan na lang itong bumigay. Ang pagbagsak ng slab ng pool deck ay nagpahina sa pundasyon ng gitnang bahagi ng gusali. Makalipas ang kaunting sandali, bumagsak ang gitnang bahagi ng gusali papunta sa pool deck. Hindi pa rin natutukoy ng komite mula sa National Institute of Standards and Technology ang sanhi ng pagbagsak 1 taon at kalahati matapos ang trahedya. Ayon sa mga investigador, sinusuri nila lahat ng posibleng dahilan ng pagbagsak ng kondominium kaya maaaring abuti ng ilang taon ang proseso. Dahil ilang yarda lang mula sa dalampasigan ang Champlain Tower South, gusto ring imbestigahan ng komite ang epekto ng alat, halumigmig at iba pang kondisyon ng kapaligiran na posibleng nadulot ng pagkasira ng konkretong istruktura. May makatwirang duda rin sa kalidad ng pagkakagawa ng gusali. Isang forensic engineering expert na inupahan ng bayan ng Surfside para imbestigahan ng pagbagsak, si Alan E. Kilsheimer, ang nagsabi na mga rebar sa loob ng konkretong mga biga ay hindi inayos ayon sa orihinal na plano ng proyekto. Ipinahayag din niya ang kanyang pagdududa tungkol sa dami ng mga rebar na ginamit para patibayin ang estruktura. Gusto ring imbestigahan ng mga investigador kung totoong nagbigay ng suhol ang mga mamumuhunan ng gusali sa mga lokal na opisyal para makuha ang permit para itayo ang kondominium. Noong 2021, lahat ng mga taong sangkot sa pagdidisenyo, pamumuhunan at paggawa ng gusali ay pumanaw na. Marami pa dapat sisihin sa pagbagsak ng kondominium. Kasama rito ang Condo Association, mga kumpanyang nagtatayo at nagme-maintain ng gusali at ang lungsod ng Surfside. Kaya, noong Hunyo 23, 2022 isang araw bago ang unang anibersaryo ng trahedya,
Inaprubahan ni Miami-Dade Circuit Judge Michael Hensman ang $20 milyong na pansamantalang kasunduan sa pagitan ng mga inakusahan, pamilya ng biktima at may-ari ng ginibang kondo. Nag-alala ang mga residente at autoridad sa kalagayan ng ibang gusali sa bayan matapos bumagsak ang Surfside Condominium dahil posibleng katulad ito ng Champlain Tower South. Nagpasa ang Florida ng bagong batas sa inspeksyon ng kondo na naguutos na ang mga residential complex na 30 taon pataas ay kailangang inspeksyonin para sa integridad ng estruktura at uulitin ito tuwing 10 taon. Kung ang estruktura ay nasa loob ng 3 milya mula sa baybayin, dapat itong inspeksyonin sa ika-25 taon at bawat 10 taon pagkatapos. Sa wakas, nailagay na ng batas ang mga tamang akbang at tiniyak sa mga residente ng Surfside at Florida na mapapangalagaan ang kanilang mga ari-arian at buhay. Nakakalungkot, huli na ang lahat para sa mga biktima ng Champlain Tower South na tuluyan nang nawala sa guho ng kanilang mga tahanan. Panurin ang susunod na episode kung interesado ka sa video na ito. Like at mag-comment para suportahan ang channel.